Hello po mga sipit, for today's video tayo po yung manghuli ng banami sa palaisdaan using a net or dala. So without further ado, tara na mga sipit at samahan niyo po kami sa panghuli namin ng banami. Let's go! This is Mang Mois. He was a legend in terms of catching a prawn because according to him, he was doing this for 2 years, catching a prawn using a net in the pond and in the river. That's why he was considered as a legend in this kind of work. Yomis tayo. Yomis tayo. Po yung mga nahuhuli ng dala, mga biya, mga tilapia, at syempre, yung pinaka-primary target namin is ang mga banami. Ganito naman po yung proseso sa pagtatanggal ng mga hipon sa dala. Kailangan ipagpag ang mga hipon na nakapesto sa bulsa ng ating dala para maalis sila agad. Ito naman po si Mang Mario, isa rin pong legend sa larangan ng pagbabantay, pag-manage ng palaisdaan because he was doing this kind of work for about 10 to 15 years according to him. That's why sobrang dami niya pong experience and knowledge kung paano mag-manage at mag-handle at kung ano yung mga trabaho sa palaisdaan. But on this case, siya po yung taga-assist ni Mang Mois. Po yung nag-a-assist, naglalagay ng mga hipon sa lalagyan. At sa mga lalagyan din ng mga tilapia, mga isda na nahuli sa pandadala. Yo, pila na nga chan eh. Pila na lang nga chan, dua, lo. Usually po yung ganito kalalaking mga hipon at banami ay hindi pa talaga hinuhuli. Kaso nga lang in this case is namamatay po yung mga banami nila. Kaya yung may-ari po ng palaisdaan, which is Boss Joe, wala po siyang choice, kumbaga no choice. Sayang naman po kung papabayaan lang yung mga hipon na mamatay sa palaisdaan. Pero pwede naman pong hulihin na at pwede nang kumita para may labas po yung puhunan sa mga banami at sa mga expenses sa ginastos nila sa palaisdaan. Maga in this case, naging wise na po yung mga may-ari ng palaisdaan kasi they decided to harvest na kahit hindi pa ganun kalaki alaga nila sa palaisdaan, which is good action. Kapag marami pong pumipitik sa itaas, ibig sabihin po nun is marami pong nahuli yung dala kasi tumataas na po yung mga hipon sa itaas ng dala. At the same time, meron din pong nahuli sa ibaba yung lambat na to. Kagaya nito, yan no. Maraming nahuli sa taas at marami din naman nahuli sa ibaba. Yo, may balag layo. Ano, may mga bangus pa kaso malilit pa kaya ibabalik pa yan, hindi pa pwede.
Kung mga sipit, ganito yung mag-aalis. Ngipon. Daming nahuli ni Kuya. Hipon. We call this one Banami. Agis lang po yan. Yo, ang merenda mo, yo? Ang merenda mo? Kapak ang merenda? Olas, Jess. Kaya kumayo? Kaya na kayo pa, matay kayo ng pali. Ay, batang manuli ko. Sana kular yo. Ayo, sana. Yung pagkain. Babo. Daming nahuli ni paring yo. Ating pakyan na yung paring yo. Na? Yan. Yan nilalang ka na. Sabit yan. Sabit ko lang din yan. Sabit ko. Yan nilalang ka sabit yan. Unang atya, masabit. Ikaw mo basa? May basa. Ang ganito mong uri ng trabaho ay hindi po siya madali. Kasi unang-una po is naka-expose ka sa mainit na araw, at the same time is lulusong ka pa sa palaisdaan, at sila po ay mag-harvest or manguhuli ng mga hipon sa loob po ng 10 to 8 hours. Maghapon po iyon mga kasipit. Pero we all know that wala naman talagang madaling trabaho, lahat naman mahirap. Kailangan talaga ng sipag at tiyaga sa mga uri ng trabaho na meron ang bawat isa. Nakakaroon na. Ano itong pisan? Yo, merienda yo. As of the moment, ito na po lahat ng nahuli na mga hipon ni Boss Joe. Ayan. Ayan na po silang nahuling isang cooler. Estimate ko po ito na 30 kilos. Ang laman po ng cooler na to dahil meron pa siyang yelo at hindi pa siya puno. Hello po mga kasipit. Pauwi na po ako dahil sobrang init na. And that is the process on how to catch the prawn here in the pond using the net or the what we call dala. And if you have any question about this video, please comment down below. And by the way, thanks for watching and see you next vlog. Bye bye.